Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, wala ni isa man sa inyong kumontra at nagsabi na, Pangulo, hindi po tama yung ginagawa ninyo. Bakit wala? Halos lahat kayo umayon. Halos lahat kayo pumalakpak. Halos lahat kayo nag-congratulation. Bakit ngayon iniwanan nyo ang Pangulong Duterte sa laban ng war on drugs? Bakit? Unahin nyo muna ang problema ng bayan at mamamayan. Tigilan nyo na ang pamumulitika. Tigilan nyo na, kawawa ang bayan at mamamayan sa ginagawa ninyo. Yan ay isang pakiusap. Hindi ko kayo tinutuligsa. Sinasabi ko lang dahil usapin na ito ng bayan at mamamayan. Tigilan nyo na ang pamumulitika. Tigilan nyo na ang pagbanat sa Duterte. Tapos na ang term ni Duterte. Nagpapahinga na si Pangulong Duterte. Bigyan nyo naman ng kapayapaan. Quadcom, dati kayong kasama ng Pangulong Duterte. Ngayon, nasan kayo? Ganito ba? Tama na. Matatalino na ang mga tao ngayon. Matatalino na ang mga Pilipino ngayon. Kaya ako lumalabas para gisingin ang mga ibang Pilipino na natutulog pa sa pansitan. Gumising na kayo mga mamamayang Pilipino. Maging matalino kayo sa pagboto sa darating na eleksyon 2025 at 2028. Yan ang pinaka-objectives ko kung bakit ako nandirito. Dahil ang malasakit ko para sa bayan at mamamayan. At naaawa rin ako sa Duterte family na matapos nilang gampanan ang kanilang tungkulin, matapos gampanan ng ating dating Pangulong Duterte ang kapayapaan sa ating bansa at binigyan tayo ng recognition sa iba't ibang bansa na tayo ay isang magandang bansa, ay ngayon, nasa na tayo? Kulelat na naman. Sir, maniniwala ba kayo na darating pa tayo sa eleksyon? Kung may eleksyon? Para sa akin, dapat hindi na. Kasi, Hindi na talaga para sa akin. Kasi, alam ko sa akin, sir, talaga, tapos na eleksyon eh. Nagpakita na ng picture si BBM at saka si Garcia at saka si Lisa at saka si Bersamin na nagtatawanan sila. Ano ibig Bersamin? Oo. Si Bersamin kay Duterte yan. Duterte yan. Kay Duterte, Executive Secretary ni Duterte yan. Si Bersamin. Si Bersamin. Si Lucas Bersamin. Dating Chief Justice yan. Hindi, ano yan? Executive Secretary. Chairman. Executive Secretary ni Duterte yan. Hindi po. Si Midyal Bia yung executive. Hindi. Ay, si Bersamin ngayon yung secretary ni Bangag. Ano ba kayo? sir, Ano ba yan, sir? Lucas Bersamin yan. Oo, yun ang dating. Executive Secretary ni Duterte yan. Hindi po, sir. Si Sir, Bersamin. continue tayo. Tuloy. Hayaan nyo lang po muna sa dyan. Continue Kahit po. i-verify mo, meron kang Facebook, i-check mo. Sige na, i-check mo kasi mamimislead natin ang mga tao eh. Sige po. Maaaring na sa administrasyon siya ngayon Yun, dahil tama yan. kinuha. Malamang ganun ang nangyari. Pero previously, Brad, pumupunta ako ng PCO, PMS, ng Malacanang. At ang nina-address ko sa position paper ko, si Executive Secretary Lucas Bersamin. Yan ang siya. Na ngayon ay nasa administrasyon ni BBM. Sir, ano opinion nyo sa sinabi ni President na wala daw tayong budget para sa mga calamity fund sa mga naapektuhan ng bagyo? Bakit Sino ganon? may sabi? Eh, Presidente? Yeah. Malabong mangyari yun. Meron nga silang pang arkila ng mga foreign band eh, para sa birthday celebration nila, di ba? Oo. Oh, bakit mawawala ng budget? Eh samantalang nung birthday niya, nag-imbita sila ng foreign band na nagkakahalaga ng bilyon ang halaga para lang pumunta rito at magkonserto. Hindi kapakanan ng bayan yun, Brad. Ayan, sir. May, sir. Oo, nakay BBM siya ngayon siguro. Dati kasi Pero ito yung previously mo, Supreme Court na justice. justice nga dati yan. Pero naging executive secretary ni Pangulong Duterte yan. Ay, ang executive secretary. Ibang topic na lang tayo, sir. Focus na lang tayo sa Quadcom. Tignan mo. Sige, sir. Tignan mo yan. Continue, sir. Ngayon kasi tine-check Continue, mo eh. sir, continue. Continue, sir. Ayan. Continue po. Tapos, Yung opinion nyo po, opinion nyo doon. Continue yung... Di ka pa tapos eh. Wala na raw tayong budget. Sa wala ng budget. Wala na raw budget. Yung walang Mga budget. Apektado ng bagyo. Malabong walang budget eh. Kasi yung mga hearing lang, yung mga pa-hearing lang,
Yung hearing ng Quadcom, sa palagay nyo, walang budget yan? Meron. Milyon yan, Brad. Mga kababayan ko, milyon ang budget. Bakit mawawala ng budget? Eh samantalang ginawa nyo na nga private. Yung Nino Aquino International Airport, nabenta at naibigay sa pribado. Ngayon, ang tanong ko, nasaan yung pinagbentahan ng Nino Aquino International Airport? Bilyon din ang halaga niyan. Saan napunta at nasaan ngayon? I-liquidation natin kung nasaan ang perang pinagbintahan ng Ninoy Aquino International Airport. At isa pa, walang budget. Nasaan ang 25 tons reserve gold ng Pilipinas na inilabas ng administrasyon ngayon? Nasaan ang 25 tons na ginto? What is purpose? Bakit inilabas ang reserve gold natin sa Bangko Sentral? Bakit? Ano pinaggamitan at saan gagamitin? Be transparent tayo. Wala tayong kinakalaban dito. Totoo lang ang sasabihin ko para magkaroon ng transparency. Dahil wala naman talagang transparency na gaganap. Nasaan yan? 25 tons reserve gold. Nasaan? Mga kababayan ko, hindi totoong walang budget. May budget. Sinasabi lang nilang walang budget dahil ayaw nilang gastuhin. Dahil nasa mga bulsa na nila yan. Big question mark yan. Sir, sa palagay nyo, ano na nangyari doon sa Maharlika investment scam? Yung pa isa, galing mo Brad. Salamat sa tanong mo. Yung Maharlika, ano na yan, ban, ang laki niyan. Ngayon, nasaan din yan? Nakakatawa, walang budget. Eh ba't pa kayo nandyan sa gobyerno kung wala pala kayong budget? Hindi kayo mag-aano dyan sa gobyerno kung wala kayong ini-interest na budget. May budget yan. O nasaan nga naman? Tanong ng kabayang vlogger natin. Asaan ang Maharlika Investment Fund? Ang laki niyan. Bilyon-bilyon din yan. 500. Nasaan yan? Nasaan? O yung sa PhilHealth na overfund. 90 Diba? billion. Meron, 90 billion. O 90 billion yung sa excess fund ng PhilHealth na kinuha nila. Nasaan din yun? Huwag nung sasabihin walang budget. Eh kung ang Office of the Vice President nandun ngayon sa Cagayan. Correct. Namamagi. Nagbibigay ng relief good ang Office of the Vice President. Sara Duterte. Pero kinatkom nyo pa nga yung budget niyan. Diba? Kine-question nyo pa. Woo! Political. Political yan. Maawa kayo sa mga mamamayan na naghihirap na. Bumili ako ng kamatis, 3 piraso, 25 pesos. Yan ang unahin nyo. Ang problema ng bayan at mamamayan. Hindi yan kay Pangulong Duterte. Dahil walang mapapala ang mamamayan dyan sa investigasyon kay Pangulong Duterte. At wala pa sa history natin na nakapagpakulong na ng Pangulo. Wala pa. Kaya wala, hindi kayo magtatagumpay. Dahil the truth shall set us free. Tandaan nyo yan. Sir, ano ho yung inyong opinion, ang inyong mensahe ho na sa mga supporters ni Bongbong Marcos na until now ay pinupuri pa rin siya sa kabila ho ng kanyang mga ginagawang kapalpakan? Yan nga eh. Yan pa nga, kaya nga rin ako talaga nandito para gisingin yan. Yang mga dati kong kasamaang Marcos loyalist yan, mga kasamahan ko rin. Pero nagtataka ako na nananatili silang blind fanatics. Isa lang naman ang ibig sabihin niyan kung bakit sila nananatili kay BBM. Isa lang. Isa lang ang dahilan niya. Hindi sila talaga loyalista ng bayan at mamamayan. Ang pagiging loyalista natin dapat, mga kababayan ko, ay yung doon sa politiko na gumaganap ng ikabubuti at ikauunlad ng ating bansa, ng ating bayan at mamamayan. Hindi yung tumataliwas at ang mga mayayaman ang pinayayaman pa. Hindi dapat ganun eh. Ang pagiging loyalista rin ako, di ba? Dati magkakasama tayo. Bakit ngayon nawala ako sa Marcos loyalist? Nag-withdrawal of support ako. Mula sa puso, walang nagdikta. Dahil nakita ko na walang patutunguhan
ang bansang ito sa pamamahala ng dati kong sinuportahan. Kaya ako ay nag-withdrawal of support dahil walang patutunguhan. Gewang-gewang ang bansang Pilipinas. Kaya kung nandito man ako o nasaan man ako ngayon, yun ay dahil sa pagmamahal ko sa bayan at mamamayan. Hindi basta sa politiko lang. Sinusuportahan ko lang ang politikong may pagmamahal din sa bayan at mamamayan. At yun ay nakita ko sa Duterte family. Sir, sa tingin nyo, kailangan ba imbestigahan din itong mga flood control projects? Kasi napansin nyo naman, halos sunod-sunod yung bagyo na tatama sa bansa natin. Tama, dapat talaga imbestigahan yan. Kasi yan, napakalaki ng pondo dyan eh. Ang laki ng pondo, yan nga pa nga isa eh. May pondo pero wala namang proyekto. Ako. Yun yung sinabi ko dati. May pondo, wala namang proyekto. That is called ghost project. Fund is released, but the project, where? Ang hirap, di ba? Kawawa ang bayan. Tama yung sinabi mo, kabayan. Ang flood control, dahil sunod-sunod ang bagyo ngayon, sunod-sunod ang kalamidad sa ating bansa, dapat talaga imbestigahan kung nasaan napunta ang pondo ng DPWH, yung pondo na para sa flood control natin. Dahil yan, sa aking pagkakaalam, everyday may pondo yan. 1.44 billion, sir. 1.5 billion Correct. a day. Isipin nyo sa isang araw, bilyon ang nilalabas. Nasaan yun? Aba, building na mapapatayo mo nun. Nasaan? Ito pa isa ha. Tanungin nyo nga, yung tungkol sa ginagawang Senate office na bago. Hindi nyo ba itatanong yun? Sige, ako na mismo. Sige, sir. Ikaw na, balata mo na. Yung Senate natin na office Dito na sa kasalukuyan nandyan Bonifacio. sa Pasay. Ilang beses ako naglalabas-pasok din dyan. Wala pang damage. Maganda at maayos ang ano dyan, ang building na yan. Ang pasilidad, kumpleto pa rin ang facility. Bakit kailangan tayong gumawa ng panibago, nagagastos tayo ng malaki, at sa 12 senador, mananahanan sila sa hektar-hektarya ang pasilidad? Ang laki-laki. Pag malaki pasilidad, malaki rin ang budget na ilalabas. Correct. Ngayon, nasaan ang sinasabing budget? Nandun ba? Hindi pa tapos yun. Pero bilyon na ang ginagastos nila doon. Ang tanong ko, bakit kailangan mag-provide ng ganun? Meron naman tayong existing. Ano yun? Pagwawaldas? O kailangan lang talagang merong maipakitang proyekto para maglabas ng pondo? Galing, di ba? Karaniwang mamamayan lang tayo. Pero based to common sense, mararamdaman mo na hindi para sa bayan at mamamayan ang mga pinaggagawa ng mga politiko natin, karamihan sa kanila. Iilan-ilan lang talaga ang nagiging tapat sa kanilang tungkulin. Isa na dyan ang mga Duterte family. At yung mga kaalyado ng Duterte ngayon, yun lang ang may mga puso para sa bayan at mamamayan. Sir, sa tingin mo, magtatagumpay kaya yung niluluto nilang impeachment case laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte? 101% hindi. Bakit ko nasabi? Kapag ang isang politiko o isang public servant ay gumaganap sa kanilang tungkulin para sa bayan at mamamayan, pinapaunlad nila ang bayan at mamamayan, ang main concern nila and objectives ay tulungan ang mga mahirap na mamamayan. Tandaan nyo to, kakampi ng mamamayang Pilipino ang politiko na yan. O ilagay na natin si Vice President ang i-impeach nila. Kakampi ni Vice President Sara Duterte ang mga mamamayang Pilipino. May magaganap at magaganap na hindi nila magugustuhan kapag ginawa nila ang mga bagay na against the will of God and the will of the Filipino people. Tandaan nyo yan mga politiko. May magaganap. Huwag nyo ngamunin ang kakayahan ng mga bayan at mamamayan. Dahil wala kayo dyan kung wala kami. Sir, kung bibigyan nyo po ng rating si Pangulong Duterte doon sa nangyaring hearing sa Quadcom, anong grado po ang may bibigay nyo from 1 to 10? 10 po yung pinakamataas. 10. Bakit Kung po? pwede pa nga maging 100, 100 Bakit po, na sir? natin. Dahil ang Pangulong Duterte, unang-una, ano ba ang dahilan bakit iniimbestigahan? Unang tanong yan, bakit ba iniimbestigahan? Ngayon,
Sinagot ng taas ang sinagot ng Pangulo, hanes siya sa kanyang sarili, na dahil sa war on drugs. Okay? Ibig sabihin, may dahilan. Kaya kung siya man ay bibigyan ko ng pinakamataas na rating, yung pinakamataas ang ibibigay ko. Dahil nandyan siya sa Quadcom ngayon to protect the Filipino people and to respect the constitutional right ng bawat mamamayang Pilipino. Yan ang tunay na leader. May pagrespeto sa karapatang pantao. Kaya 10 ang rating ko sa kanya. Sir, kaninang kagabi ata ay kausap ni Atty. Sal Panelo si Pangulong Duterte at ayon ay kakasuhan ito si Trillanes ng libel. Actually, dapat lang kasuhan yan. Unang-una, bakit siya nandoon? Anong kaugnayan niya doon? Mga kababayan ko, ano ang kaugnayan ni Trillanes doon? Wala. Bakit siya nandoon? Political. Atakdog kasi yan eh. Panahon pa ni Noynoy, atakdog na yan. At ito pa isa, Trillanes. Wag na wag mong gagawin sa Pangulong Duterte namin yung ginawa mo kay General Angelo Reyes, ha? Hindi mangyayari yun. Hindi ka magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay. Trillanes, kahit sa Caloocan, taga-Caloocan ako. Wala kang botong matitikman sa pamilya ko, sa mga tao, sa mga kaibigan ko, sa Caloocan. At hindi ka mananalo sa Caloocan, Trillanes. Yun. Sir, Hindi ka mananalo. excuse me po, ano po masasabi niyo kay Congressman Abante dun sa sinabi niya na libo-libo daw ang kanyang naitulong na mga botante para kay Tatay Digong nung election? Eh, hindi naman siya yun eh. Mga tao yun. Kung bumoto man yung mga tao doon, ginusto nila. Ginusto nila. Kaya yung botong sinasabi niya, hindi kanya yun. Sa mga tao yun. Siya, isa lang ang boto niya. Siya lang yun. Ngayon, kung sasabihin ng mga ano ko yan, religious member ko yan, karapatan pa rin nila kung pinoto nila si Duterte. Walang dapat sumbatan doon. Dahil hindi naman black voting ang tinatawag doon. Karapatan yun. At yun ay may dahilan kung bakit na binoto siya ng mga tao na yun. Yung sinasabing marami siyang binigay na boto. Imposible yun. Hindi niya kanyang boto yun. Boto ng mga individual na tao yun. At yun ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na bumoto na naayon sa kagustuhan nila at sa puso nila. Kaya hindi pwedeng i-connect kay Abante. Pwede pa paatras na lang siya, wag siya Abante. Sir, lagi pong ginagamit ng mga Marcos loyalists na tatakipin na daw si Pangulong Duterte ng ICC. What is your opinion about that? Paano tatakpin ng ICC? Ano jurisdiction ng ICC? Ano jurisdiction? Unang-una, hindi na po tayo member ng ICC. Nag-withdrawal of support na po tayo sa ICC. Kaya wala nang jurisdiction ang ICC sa atin. Malabong mangyari yun. May sarili tayong judicial system. May sarili tayong national court na atin. Ngayon, kung sasabihin dadakpin, pakita muna sila ng jurisdiksyon na may karapatan silang hulihin ang dati nating Pangulo. At kung sakali man na mangyari yung ganon, matakot kayong lahat dahil may magaganap na hindi nyo magugustuhan. Correct. May magaganap talaga yan na hindi nyo magugustuhan. Yung mga sinasabi nyong pananakot na kukulong na namin yan, uhulihin namin yan, tatawagin namin ICC, ICC ang maghuhuli sa kanya. Subukan nyo lang. Subukan nyo lang. Hindi ako nananakot pero subukan nyo lang. Kasi tandaan nyo to, ang ICC, meron yan sariling batas na hindi nasasaklawan ng batas natin. Meron tayong local court, yung ating talaga pang Pilipinas na batas. Ngayon, nag-withdrawal of support na tayo sa ICC. Ano ang karapatan nila? Ano ang jurisdiction nila para pumasok sa atin? Para hulihin ang ating Pangulo. Unless may connivance yan sa pinakamataas na tao sa bansa natin. Ano? Hindi nyo. Dong. Tanong Sir, daw. naniniwala ba kayo na may lumabas na balita na nandito na po yung ICC? Actually, sa bagay na yan, wala akong kaalaman na nandito na yan. Pero based to my opinion, ha, kasi baka mamaya, bigla na lang may libel dyan. Yan, tungkol dyan sa ICC na yan, para sa akin, nandito man yan o wala,
hindi mangyayari yung gusto nilang mangyari. Malabo yan, kapatid. Kahit sabihin natin nandyan na yan, saywar yan eh. Yan yung tinatawag na saywar. Para kung ano man ang determinasyon ng ating Pangulo, ma-distract nila. Pero dahil nga ang dating Pangulong Duterte natin ay matalino at may puso at dati ring piskal o dati ring batas, alam niya kung paano niya ika-counter yan. Kaya nga kung nakikita niyo, puro testimonial lang, di ba? Puro salita lang siya na, may pinatay ako. Salita yun. Alam niyo ba sa ebidensya, sa form of evidence, kasi maraming uri ng ebidensya. Ang pinakamahinang ebidensya natin ay yung circumstantial evidence. Pangalawa yung testimonial. Kasi yung testimonial, pwede mong baguhin yan. Pwede kang magsinungaling. Kaya mahina na ebidensya. Ang pinakamalakas na ebidensya ay yung concrete evidence. Hindi nila may provide yun. Bakit ko nasabi? Ang concrete evidence, nakita nila mismo na si Pangulong Duterte may hawak na baril, pinutok. Yeah. Yun ang concrete evidence. Kukunin ang baril as concrete evidence. Slag, yung bala, slag. Kukunin, yung empty shell, kukunin. Under firearms investigation yan sa laboratorio. Pag napatunayan na yun ay rehistrado sa pangalan ng ating dating Pangulo, concrete evidence na yun. Kasama yung nakita siyang bumaril, yun ang concrete evidence. Salamat po, yun ang tinatawag na concrete evidence. Kaya yan, kung nakikita nyo, napapansin nyo, panay ang sabi ni Duterte na may pinatay siya, may pinatay siya. Yeah. Salita lang yun. Kahit ako, pwede ko rin sabihin, may pinatay ako. Ngayon, kung gusto mo ko imbestigahan mo ko. Eto ang tanong, kaya mong gumastos? Sa filing fee pa lang, patay ka na. Yung appearance fee, Ubus na. acceptance fee, durog ang pinansyal mo pag nagsampa ka ng kaso. Lalo yan, mga matataas na tao yan. Kailangan mga primera klaseng abogado ang hahawak niyan. Kaya hindi basta-basta ang magsampa ng kaso. Magastos at masalimot dahil yung time mo, pag may suprena, may hearing, pupunta ka. You like it or not, pupunta ka. Dahil 3 beses kang hindi umatin ng court hearing, suprena, a warrant of arrest ang darating sa bahay. Sir, ano yung magandang impact na tumatak sa mga Pilipino sa pag-attend ni Pangulong Duterte doon sa Quadcom hearing? Ano po? Ano po yung magandang impact? Lalo na doon sa team ng PDP na alam naman natin kay Pangulong Duterte. Ay, ang magandang impact doon, ipinakita ng ating Pangulong Duterte yung pagiging consistent niya. Pangalawa, yung determinasyon niya. Yung lakas ng loob niya. Alam nyo, alam naman ni Pangulong Duterte yan na pagkakaisahan sa dyan. Pero binaliwala niya yon. Alang-alang na maipakita niya sa bayan at mamamayan na yung kanyang mga ginawa ay pinaninindigan niya dahil yun ay para sa kabutihan ng ating mamamayan at ng bayan. Peace and order is a one way of development. Walang pag-angat ng bansa kung walang kapayapaan. Kapag ang isang bansa ay walang peace and order, hindi aangat ang bansa. Dahil ang peace and order, nakakonek yan sa kaunlaran ng ekonomiya natin. Paano papasok ang mga investor sa atin kung puro patayan ang nakikita sa bansa natin? Kaya yung peace and order na ginawa ng ating Pangulong Duterte to protect the innocent, to protect the people, to protect the dignity of being a Filipino country. Yun. Pinakita niya lang sa ibang bansa na tayo, ang ating Pangulo ay mayroong paninindigan para sa kapayapaan at para sa kaunlaran. Dahil sabi ko nga, kapag may peace and order, may kapayapaan, mayroong kaunlaran. Yun ang objectives ng ating Pangulong Duterte. Tinitira lang naman nila si Duterte kasi nga malakas ang anak ni Duterte sa darating na 2028. Yun lang yun. Sige pa, tanong pa. Sir, ano magiging Ano magiging hatid o dulot nun sa mga kandidato ng PDP laban? Yung pagpasok niya dyan, yung pagharap niya sa Quadcom? Maganda ang kasi yung PDP laban, di ba? Team ng Duterte yan. PDP laban yan. Kumbaga, ipinapakita na sila talaga ay gaganap sa tungkulin nila. Either na magkaroon pa ng investigasyon sa Quadcom o Tuwadcom o anumang com yan, dadalo sila. Dahil kung ang PDP laban, ang head niyan ay si Duterte, ibig sabihin lahat sila
may paninindigan din. Kaya maganda ang refleksyon sa mga kandidatong PDP sa ginawa ng ating Pangulo. Dahil doon ipinapakita ng ating Pangulong Duterte na kahit alam niya na pagkakaisahan siya, matapang at lakas na loob pa rin siyang pumunta doon para, salamat po, para sa ikabubuti at kaliwanagan ng lahat. Kaya nga nakita natin yung tunay na ugali ni Trillanes, di ba? Dahil kay Pangulong Duterte, di ba? Kaya maganda ang impact nun. At marami, actually ako naman, boboto rin naman ako sa mga team ng Duterte. Kaya lang, siyempre, nasa puso natin yan. Kailangan, anuin natin, maging matalino tayo sa pagboto. Bay, tanong bay. Okay, tanong pa. Ano Habang mga meron ano? pa. Yan. Masasabi niyo po sa administrasyon mo sa mga kasalukuyan ngayon Ano? Kumpara niyo daw po yung Duterte at saka Marcos administrasyon. Ang layo naman kapatid. Ano niyo po? Hindi pwedeng iambing eh. Kasi unang-una, ang Department of Migrant Worker na ipinaglaban namin. Ayan ang PUA yun. DMW na yan. Yan, DMW na. Dahil kay Pangulong Duterte yan. Yes. Nagkaroon tayo ng Republic Act 11641 created as a migrant worker dahil kay Pangulong Duterte. Hindi po yan sa administrasyon ni BBM ha. Sa administrasyon po yan ng Pangulong Duterte. At kami po bilang isang OFW, ex-OFW po, ay humingi dyan kay Pangulong Duterte. At napakagaling ng Pangulo na to eh. Bago siya bumaba ng kanyang termino, kinirate niya ang Republic Act 11641 at nagkaroon kami ng ayan na ngayon. Department of Migrant Worker. Actually, Department of Overseas Filipino Worker yan. Binago lang ng mga senatong. Binago. Kasi hindi naman talaga kami migrant eh. OFW. Napakalayo po niyan. Kahit i-google nyo ang meaning ng migrant at saka ng OFW. Ang migrant po lumalabas ng bansa without contract. Wala po yung job order. Wala pong contract. Walang working visa. Lahat po sila lumabas ng student visa, business visa, marriage arrangement, ganun po. Mga business visa, ganun lang po sila. Yun po yung migrant. Kami po, worker talaga, 2 years contract, may pinipirmahan kontrata. Nagpipidos po kami, meaning of pidos, pre-departure orientation seminar. Bago po kami lumabas ng bansa, meron po kaming orientation at seminar tungkol dun sa kultura at pamumuhay ng bansang pupuntahan namin. Yun po yung tinatawag na PIDOS, Pre-Departure Orientation Seminar. Ngayon po meron pang TESDA, yung NC2, bago ka makalabas, yun na po yun. Kaya ang OFW, malaki po ang pagkakaiba. Kaya nga, next move, ipapa-amend namin yan. Hindi po kami papayag na mananatiling DMW yan. Sir, kayo po ay isang OFW. Yes. Ano po masasabi nyo na yung nahiya ay sa worst airport na naman? Kaya nga di ba nabanggit ko kanina, binenta yan. Bakit binenta? Hindi dapat ibenta yan. Alam nyo to mga kababayan ko. Nagtataka ako sa ibang kababayan natin, hindi sila nasasaktan eh. Alam nyo ba na kapag may binibentang government property o government owned, pag-aari po natin yan. Correct. Tayong mga mamamayang Pilipino, tayo po ang tunay na may-ari niyan. Kaya once na binibenta ng Pangulo o ng gobyerno yan, dapat tayo nasasaktan. Kasi diyan na pupunta ang ating mga buwis, ating mga tax. Ngayon, ang tanong, private na yan. Hindi na po kontrolado ng gobyerno yan. Kapag gumawa ng batas ang Ninoy Aquino International Airport nang naaayon sa kanilang batas na lang o memorandum nila, wala na pong interfering ng Pangulo. Kasi private na po. Kaya kung magtataas man sila ng night parking, karapatan po nila yon dahil pinili na po nila ang airport natin. Kaya ang magsasuffer po niyan mga pasahero. Tayong mga airplane user, yung gumagamit ng eroplano, yung mga OFW. Kaya yung tanong mo kabayan, masakit sa akin na nabenta yan. Dahil walang Pangulong nagangad na ibenta yan. Pinalanuang ibenta rin ni Noynoy yan. Pero hindi nagtagumpay dahil nakita ni Noynoy na maraming Pilipino o OFW na pumapalag.
At si Noynoy kahit ganyan nakinig. Pero ngayon nagtataka ako, bigla na lang nabenta. Sunod-sunod na yan. Lahat na ng airport magiging private. Tandaan nyo to. Iiwan ko sa inyo salita na to. Lahat ng airport natin ngayon magiging privado na yan. Isa-isa na yan. Maggagayaan na yan. Kaya magiging negosyo na. Wala na yan. Yan ang tinatawag na no public interest but private or business interest. At saka yung pagbibinta po, ibig kong sabihin niya na nalulugi na. Pag sa isang business, nalulugi na. Pero sa katunayan, hindi yan nalulugi. Hindi nalulugi yan. Pwedeng gawin nilang dahilan yung nalulugi para magkaroon sila ng karapatang ibenta. Yun lang yun. Hindi po nalulugi yan. Saan ka naman nakakita na minuminuto may lumilipad na eroplano? Tapos lugi. Ibig kong sabihin, yung parang sa Pilipinas, di ba parang nire-represent niya yung airport natin. So pag once na bininta niya sa private property, ibig sabihin, yung government natin ay nalulugi or sufficient lang na. Kasi nagbibenta na sila ng property natin eh. Hindi yun. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo na nalulugi. Gusto lang nila talagang ibenta dahil gusto nilang pagkaperahan. Ganun lang po yun. Wala pong nalulugi. Pwede nilang gamitin reason out na nalulugi. Yun ang gawin, yun ang tamang sabihin mo. Ginagawa nilang dahilan na nalulugi para magkaroon sila ng reason out na ibenta. Kasi hindi talaga papayag ang mga mamamayan yan na ibenta mo lang basta-basta. Kaya lang ito nangyari na ito, biglaan ito, benta kagad eh. Wala nang public consultation. Walang public consultation tungkol dyan sa pagbebenta ng Ninoy Aquino International Airport. Walang public consultation. Sir, excuse me po. May palagay po ba kayo ano pong sa tingin nyo kung bakit muntikan na maambalos ni Tatay Digong si Trillanes? Joke lang yun. Joke lang pala. Alam nyo yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Ito lang yan eh. Ito lang yan bro. Kung i-analyze mo ha. Kasi yan, hindi naman basta lang yan ginawa in body language eh. May purpose si Pangulong Duterte dyan. Ganito lang yan. Kung iniinis ng Quadcom si Pangulong Duterte, iniinis niya lang din ang Quadcom. Laruan lang yan. Alam nyo, matalino si Pangulong Duterte. Pag nalaman nyo yung Sige po, tanong diskarte, ko kayo. napakatalino, napakagaling. Magaling si Pangulong Duterte. Ano niya lang yun? Parang gumawa lang siya ng isang bagay na para ma-interrupt lang yung mga seryosong nanunood. Kasi masyado na seryoso eh. Marami na nagbubulong-bulungan. Kaya ginawa niya, dinistract niya rin. Joke lang yun. Joke lang yun. Hindi niya magagawa yun. Ano lang, sino ba naman gagawa nun, di ba? In kaso, kitang-kita doon na nag-react si Trillanes. At meron ka pang nakita sa likod na nagtataray. Nakita niyo yun, yung may nagtataray na babae. Body language lang yun, mata lang. Kami si ano pa, di ba, tsaka si Anos, matalong kalaban sila. Matalino si Pangulong Duterte, hindi nila kaya yan. Maniwala kayo, hindi nila kaya.